So mga bagay na kailangan mong gawin upang lubos na hanapin ng isang lalaki ang messages mo. Okay? So kung ang goal mo, kung ang gusto mong mangyari is mamiss ka niya, hanap-hanapin niya yung mga sinesend mong mga message sa kanya, so mangyari na sundan mo o gawin mo talaga ng maayos itong mga bagay na sasabihin ko. Alam ko minsan mahirap yung mga love advice na ginagawa at pinagagawa ko sa inyo, pero yun ang kailangan. Makakatulong at benefits po kayo sa mga advice na sinasabi ko kung magagawa niyo po ito ng maayos. At ngayon nga, sa video natin ito ngayong umaga, so sasabihin ko po sa inyo upang hanap-hanapin o mamiss ng isang lalaki ang messages ninyo kapag ginawa niyo po ang mga bagay na ito. Pero bago ko po ito i-share, mga kamama, isa lang palagi ang aking hinihiling if ever na nakakatulong yung mga love advice, yung mga video na ginagawa kong ganito pagdating sa inyong mga buhay pag-ibig sa lalaki, huwag niyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba ng video na ito at malaki po yung may tutulong niyan pagdating dito sa ating munting channel. Kung nagawa niyo na po yan, maraming salamat mga kamamay at simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na ito. So ano nga ba yung mga bagay na dapat mong gawin o dapat mong i-apply sa isang lalaki upang hanap-hanapin niya o mamiss niya ang mga messages mo? So number 1, iwasan mo na palagi o puro away at problema ang i-message mo sa kanya. Yes mga girls, iwasan niyo po ito. Baka kaya lamang kayo magme-message sa kanya para sabihan siya na, "Oh, yung utang mo, bayaran mo." Okay, kung ano-ano pang mga problema ang i-message mo sa kanya, kung ano mang mga isipin ang i-message mo sa kanya, malabo pa sa sabaw ng panos, malabo pa sa baha na mamiss ka niyan o hanap-hanapin niya mga messages mo. Kasi laging sisink in sa utak ng isang lalaki na, nako, magchat-chat lang ito kapag ka bayadan na ng ganito. Magchat-chat lang to kapag ka mangungutang, alam na alam ko na. So, hindi mangyayari. Baka nga sa halip na hanap-hanapin niya mga messages mo, iwasan ka pa niyan. Baka i-block ka pa niyan. Baka i-restrict ka pa niyan. Kaya hanggat maaari mga girls, iwasan nyo na puro away, puro problema, puro isipin ang inyong i-message sa kanya. Ang goal natin dito kayo ay mamiss, hanap-hanapin niya yung mga messages mo, pero kung puro away nga at problema ang i-message mo, malayo, hindi mangyayari. Nahahanap-hanapin niya ang message mo at the same time, nahahanap-hanapin ka niya. Okay? Huwag puro away, huwag puro problema ang palaging i-message. So next, iwasan mo na palaging mabilis mag-reply pagdating sa kanya. Yes mga girls, huwag kayong sobrang bilis. Yung tipong nakikita nyo, nagtatype pa yung lalaki, nagtatype din kaagad kayo. Huwag ganun. Hayaan nyo muna na bumilang kayo ng 5 seconds para mabasa. O kailangan palipasin nyo muna ang ilang minuto bago kayo mag-reply. Kung hindi naman ganun ka-urgent ang reply, huwag nyo masyadong bilisan. Ipakita nyo na busy rin kayo sa inyong mga ginagawa. Kasi pag na-feel ng lalaki na masyado kang nag-i-enjoy, masyado kang naglalaan ng oras, pagdating sa pag-reply sa kanya, iisipin niya na naghahabol ka. Iisipin niya na kapag bigla kang nawala, ikaw yung magtataka, ikaw yung magtatanong, ikaw yung magwa-wonder at ikaw yung maghahabol sa madaling sabi. At sa ganung paraan, hindi mangyayari na mamimiss ng isang lalaki ang mga messages mo kung palagi kang active sa pagre-reply, sa pagbabasa, sa pagtatype ng mga sobrang hahabang mga message para sa kanya. Mga girls, huwag masyadong karning-karning ang inyong mga kamay na replyan kaagad. Hayaan nyo muna yung lalaki. Palipasin nyo muna ang ilang minuto. Para sa ganon, isipin ng isang lalaki na hindi ka ganung naghahabol. Hindi ka ganung maraming oras para sa kanya. Ibig sabihin, may oras ka pero hindi yung sobra. Ibig sabihin, may oras ka pero mas inuuna mo yung ibang bagay kaysa sa kanya. Kaya hanggat maaari, kung gusto nyong mamiss ng isang lalaki ang mga message mo, pagdating sa kanya, kailangan huwag mo masyadong bilisan ng reply. Hayaan mong naghihintay yung lalaki. Hayaan mong mag-follow up ng message yung lalaki sa inyo hanggang sa maipon yung kanyang sunod-sunod na katanungan. Isipin mo, kapag sunod-sunod yung kanyang katanungan, hindi ka pa nakakapag-reply, ibig sabihin, siya yung masyadong naglalaan ng oras sa iyo. Siya yung naghahabol sa iyo. Ganun lang yun, kamamay. Kapag masyado kang nakatutok sa isang bagay, ikaw yung mas nangangailangan, ikaw yung mas naghahabol sa kanya.
Kaya wag nyo sanang gawin na ganon, na mabilis kayong mag-reply para ang isang lalaki ay maghabol, para ang isang lalaki ay mamiss ang mga messages mo. Okay? So next, ipakita mo na busy ka at wag laging nagpaparamdam. Yes, mga girls, ipakita nyo na palagi rin kayong may pinagkakaabalahan. Maging productive kayo. Anong ibig sabihin? Maging abala kayo sa pagkita ng pera, sa negosyo, sa pag-aayos ng sarili kung saan ka magbe-benefits. Huwag palaging magparamdam. Huwag palaging active pagdating sa kanya. Hindi yung narinig nyo lang yung telepono ninyo, umungkot na kayo, maghapon na kayong nakaganyan. Tuwang-tuwa kayo, masaya kayo. Pero kung iisipin mga kamama, hindi tama yun, mga babae kayo. Kailangan kung may tinatanong lang yung lalaki, sagutin ninyo. Pero huwag kayong bumabad. Lalo na kapag magka-video call kayo, o sabihin natin na jowa nyo siya. Pero hindi naman kailangan na maghapon o hanggang alas 2 ng madaling araw kayong nag-uusap. So hindi mangyayari na mamimiss ng isang lalaki ang mga messages mo kung palagi kang ganyan. Kung palagi kang maraming oras pagdating sa kanya. Saka lang naman naiisip ng isang lalaki o namimiss ng isang lalaki yung mga messages mo kapag wala ka masyadong paramdam. Kapag masyado kang busy. Okay? Kung nagpaalam ka naman sa kanya, babe, ako'y may gagawin lang ngayong maghapon. Medyo matatagalan kasi medyo madumi na tong bahay. Magja-general cleaning muna ako. So, kailangan ko muna tong unahin. So, ibig sabihin, nagpaliwanag ka naman sa kanya, pinaliwanag mo na busy ka at hindi ka makaka-reply sa kanya. Sa ganyang paraan, diyan kanya hahanapin. Kapag ang isang lalaki wala masyadong ginagawa, boring, text ka niyan, chat ka niyan, tatawagan ka niyan. Pero isa lang ang pakiusap ko. Sa mga panahon na maraming oras sa iyo ang isang lalaki, huwag mo sanang sasamantalahin. Hayaan mo na, ipaalam sa kanya na busy ka, na hindi ka masyadong makaka-reply sa kanya para ma-miss ka niya. Para hanap-hanapin niya ang iyong mga, ang iyong mga messages, ang iyong mga reply kapag kaganyan. Kaya ang susi lang mga kamamay, huwag ka masyadong magbigay ng oras at ipakita mo na busy ka rin sa sarili mong buhay. Okay? Pero hindi ibig sabihin na dapat wala ka ng pakialam mag-reply ka pa rin kung kinakailangan. Pero kung halimbawang ang mga tanungan na lang, kumain ka na ba? Okay? Anong ginagawa mo? So, pwede kang magpaalam doon kasi medyo boring na makakahanap ka ng timing. Sa ganung paraan, hahanapin ka muli after an hour ng isang lalaki, sigurado yan. Alright? So next, iwasan mo rin na wag muna mag-reply ng sobrang haba sa kanya. Okay? Sabihin natin na yung lalaki ay nasanay sa'yo na ang sarap mong ka-chat, ang sarap mong ka-text, ang hahaba mong mag-reply. Pero at this moment of time, kung gusto mong ma-miss ng isang lalaki o hanapin niya ang mga messages mo, maging tipid ka muna. Magtataka at magtatanong, mag-iisip, magwa-wonder kung bakit tipid ka ngayon. Parang ang cold mong magparamdam, ang cold mong mag-chat. Pwede mong sabihin na may ginagawa ka nga. Pwede mong sabihin na may inuuna ka nga, kaya hindi ka makareply ng mahaba. Sa ganung paraan, maninibago yung lalaki. Mag-iisip, magtatanong, bakit ganito ngayon to? Parang ang boring naman itong ka-chat. Parang walang walang kalatoy-latoy. Parang walang kasaya-sayang ka-chat. Pero sa isang banda, kapag hindi mo ipinakita ngayon lang naman paminsan-minsan lang naman na hindi ka ganon kahabang mag-reply, iniiwasan mong mag-reply ng sobrang haba kung maaari. Isang sentence lang. So, mag-iisip talaga. Mamimiss ng isang lalaki yung dating ikaw. Kung paano ka magparamdam, kung paano ka mag-chat, kung paano humaba yung mga messages mo at talagang bumibilang ng ilang segundo bago niya matapos basahin, mamimiss niya yon kasi ngayon, hindi ka na ganun kahaba magparamdam o mag-reply, mag-chat sa kanya. Makakatulong yon para mamiss ka at hanap-hanapin ng isang lalaki ang mga messages mo. Alright? And last, iwasan mong patulan ang galit niya kapag nagme-message siya. Yes, mga girls, sabihin natin na ang daming problema ng lalaki pagdating sa trabaho. Ang daming isipin, ang daming kailangang isubmit. Sigurado ako masakit ang ulo niyan. Sigurado ako mainit ang ulo niyan. At minsan napapabuhos din sa atin o sa inyo ang ilang mga problema. Kasi domino effect yan Kapag mainit ang ulo niya sa isang bagay, pag ikaw naging pasaway din sa kanya, possible, mapabuhos sa iyo yung galit, yung inis. Kung kaya't kapag alam niyo na mainit yung ulo ng isang lalaki, bad mood, huwag nyo nang sabayan. Iwasan nyo na lang. Kung may itatanong ka, itanong mo lang ng maayos,
Din sasagot naman siya, wag mo na masyadong biruin. Kasi yung taong mainit ang ulo, pag biniro mo yan, nako, para yung apoy, naliliyab. Okay? Kaya please, hanggat maaari, wag niyo pong papatulan. Kung mainit na yung ulo ng lalaki, wag niyo nang gatungan. Para sa ganon, hanap-hanapin ka pa rin niya. Kasi kapag minsan mo nang ginalit yan, alam mo nang mainit ang ulo, ginalit mo pa, malamang sa malamang, body shot ka na dyan, hindi ka niyan hahanapin. Okay? Instead, huminahan ka lang kapag may gusto kang i-message sa kanya. Okay, o kaya naman kung mainit ang ulo niya na tumawag sa iyo, nag-message sa iyo, huwag mong patulan. Sang-ayunan mo lang. Para sa ganun, kumalma yung lalaki, lumamig ang ulo, lumiwanag ang pag-iisip, mas makakatulong yon. Para sa ganun, lagi kang hanap-hanapin, mamiss niya. Sa tuwing mainit ang kanyang ulo, ikaw yung kanyang hahanapin. Ikaw yung kanyang namimiss. Message mo ang kanyang hinahanap. Okay, sana kahit paano mga kamanok, makatulong ang simpleng mga love advice na ito pagdating sa inyong mga buhay pag-ibig. For more videos and love advice na kagaya nito, huwag sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba ng video na ito. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.